Good morning, beautiful people. Madaling araw ngayon dito. Actually, hindi naman madaling araw. Mga 6 o'clock a.m. Papasok na po ang kuratsa. Nais ko lang pong ipadama. Thank you lang po sa mga nanood ng aking mga previous vlog. Salamat po sa inyo sa mga bago nag-subscribe. Thank you so much mga kuratsa. Bawal lang mag-vlog ngayon ng nagda-drive. Pero hindi ko naman nahawakan to. So, kwentuhan tayo hanggang makarating ako ha. Wait lang ha. Ay, wag na lang po. Nagbago isip ko kasi alam nyo na. Safety first. Ingat po mga kuratsa. Love you all. Ito na po. Drive na po ang inyong lingkod. Na malapit na magtungkod. Ano ba yan? Bye-bye! Akala ko babawal. Ay, nakasungaong pula. Ay. So, ayun po yung friend natin. Babatiin po natin, okay? Ano ba to? Ba't nawawala? Wait lang po mga kuratsa. Habulin natin siya. Hindi ko na naabutan. Malayo na. Hintayin natin. Gusto ko siyang mag-good morning. Mabait kasi yan eh. So, pagbalik, hintayin natin. Balik siya. Kunyari, ayusin muna natin para di halatang hinantay natin siya. Ayan. Hindi naman sa kanila. Alrighty. Ayan na. Makasalubong na natin siya. Good morning! Have a good day! Goodbye! Mabait po kasi yun. Talagang hinintay ko pa, no? Okay. Matagal na kayong hindi na ibabiyahe, di po ba? So, biyahe-biyahe tayo. Hindi ko po hawak yan ha. Nakalagay po sa dashboard. So, we're not what do you call this? Huwag ka na kasi mag-English. We're not pacifying our safety. Pacifying our safety. Compromising, okay? I found the right word to say it. American citizen eh. So, English tayo. Ano po ba? Pagka po may meron na auto dubbing. Hopefully ay ma-pick up ng aking cellphone na nagluluko ang auto dubbing mga kuratsa. So, para yun namang mga nanonood sa akin, natulad ng mga kaibigan ko sa trabaho na hindi nakakaintindi ng Tagalog, ay maintindihan nila ang mga resa-resa ng mga panyanyari. Hindi po yung nangguhula na lang sila sa palabas. Shout out Malini, shout out Candice, shout out Donna, shout out Judy, Mira, Ann, Nancy, Darla, Carol. Ang dami po eh, hindi ko na maisa-isa. Alam na, uglanin na ang lola nyo. Alright? So, today is, ano pa araw ngayon? Hindi ko na alam araw. Thursday. So, work mga kuratsa. Yun po, nagpapasalamat ako araw-araw kahit isa-isa may nadadagdag, isa, dalawa, tatlo sa aking subscriber. Salamat po. God bless beautiful people. Libre lang po maging mabait. Subscribe lang kayo. Nakagawa na kayo ng kabutihan. Pero kung ayaw po ninyo, hindi natin mapipilit yan. Pero kung gusto ninyo, kasama kayo sa prayers ko na hindi naman po yumaman kung hindi maging healthy katulad natin lahat. So, ayan po. Na-miss ko magdadaldal habang nagdadrive na hindi ko naman po hawak yan ha. Just to make sure or emphasize that I'm not disobeying traffic rules or whatsoever. Wow. Gusto ko pong magsalita ng very fluent, you know. Yung pa-Islam, hindi naman Islam. Kasi minsan pag nag-fluent ka, parang nai-Islam. Hindi ko naman po sinasadya.
Hindi ko naman tinatakwil ang pagiging Pilipino, although ngayon po ang citizenship ko ay American citizen. Pero darating din po yung oras magdudual citizenship dahil mahal po natin ang Pilipinas at dyan po tayo nanggaling at Pilipino tayo sa puso, sa isip at sa gawa. Di po ba? Kaya lang po may mga bagay-bagay na kailangan nating sundin. So kung nandito ka, dito ka nagtatrabaho, dito ka nakatira, para hindi ka mapalayas, mag-citizen ka. Di po ba? Pero syempre mahal ko din ang Amerika dahil yun po yung sinumpaan namin nung kami nag-oath taking na ipaglalaban mo ang Amerika kasi you're already American citizenship. American citizenship. Tinuturoan mo ng mali yung mga bata. American citizen. I'm just, well, kidding aside. Wow! Natatawa po ako sa sarili ko pagka po nag-English ako. Pero syempre sa work, puro mga Amerikano. At ito po, ang payo ko sa mga kapwa ko Pilipino, kapag po nasa trabaho kayo at may mga kaharap kayong mga Pinoy or American o ibang lahi, hindi yung Pinoy magsalita kayo ng English kasi po disrespectful po yung ganyan na harap-harap kayo tapos magtatagalog ka. Okay lang kung hindi naman ninyo kausap or hindi nyo kaharap, okay lang yun, malayo kayo, ganun. Pero yung nagkukwentuhan kayo, tatlo kayo, tapos nagtatagalog kayo, bastos po yun. Walang galang. Bastos ka, walang galang, bakit ka nang gagapang? Kantang ganun nung araw. So, yun lang po, respeto lang po. Naalala ko po tuloy yung matandang Pilipino or may edad, huwag natin sabihin matandang, aray ko, nasasaktan ako dun yung medyo may edad po na Pilipino na sa Las Vegas na nabalita na dahil lang po nagsalita ng Pilipino, nasa bahay naman niya, nasa garahe niya, binugbog po. Grabe po yun, di ba? Bugbog sarado si tatay may edad na po yun nasa bahay niya siya, sinugod pa siya para lang bugbugin dahil nagsasalita siya ng Tagalog. Alam nga namang mag-Espanyol yan sa loob ng bahay, kausap niya yung mga niya, tsaka teritoryo po niya yun di po ba? Marami na po mga dito, nakakatakot. Sunod-sunod po ang mga random shooting, random killing, road rage. Oh my God, we only have one life to live, so treasure it. Mga beautiful people, mahalin natin yung unang-unang sarili natin, ang pamilya natin, ang trabaho, hap-hap lang, ang mga kaibigan na mababait. Tapos po kung ayaw sa inyo ng tao, di huwag nyo isiksik yung sarili ninyo, ganun po, di ba? Huwag nyo nang problemahin yung mga bagay na hindi nyo kayang kontrolin. Huwag na po tayo magpa-stress kasi nga, isa lang ang buhay natin. Katulad po ng isang tip po ang ginagawa ko. Pag nanonood ako ng TV at nai-stress ako sa pinanonood ko, papalitan ko agad-agad po yan. Wala nang di po ba? Kunyari, naiinis ako doon sa nagsasalita, ang arte-arte, kamukha ko. Kung nga kayo, naiinis po sa akin, di ganun din po gawin ninyo. Yun lang po, alisin natin kasi po yung minsan yung sakit nakukuha sa stress. O hindi lang minsan, madalas. Pag stress ka, either kakain ka ng marami, stress eating. Pag stress ka, humihina ang immune system mo. Wow, doktora! So, yun po yung munting bagay na sa edad ko to ay na-practice na obserbahan ko po. Tapos po, wag po tayo magpapa-stress sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Lagi kong sinasabi yun. Kunyari, lagi po natin iisipin na bawat pangyayari ay may magandang dahilan o may magandang kapupuntahan. So, easier said than done, madali pong sabihin. Pero pag pinractice nyo, magaang po sa kalooban. Yung pong naiinis ka kasi, ano ba yan, late na ako. Hindi, wag ka mainis. Isipin mo, gumagawa ng paraan sa taas para magpa-late ako dahil nilalagay niya ako sa safety. Hindi po ba? Hindi ka na maiinis, hindi ka mai-stress. Pagdating mo sa trabaho, maayos ang pag-iisip mo, makakapagtrabaho ka ng maayos, makakauwi ka ng maayos. Ang pagod na katawan ay napakadaling ipahinga, pero ang pagod na isipan, yan po ang sanhi ng stress, di po ba? Kasi pag pagod ka,
Katulad ng laging sinasabi ng hipag ko. Pag napapagod ka, magpahinga ka. Pag inaantok ka, matulog ka. Pag nagugutom ka, kumain ka. Pag gusto mo mag-shopping ka. Yun, kung may pera ka. Doon naman sa mga problema ng OFW, na minsan ay problema ko din. Kasi po, diba, pag nakita nila na, uy, nagtatrabaho, nasa States, penging ganito, penging ganyan. O, may sakit si ganito, may sakit si ganyan. Hoy, walang ganito, walang ganon. Hoy, pwede bang humingi ng ganito? Hoy, hindi po kami nagtatrabaho para ibigay sa inyo. Okay? Although may sarili po kaming isip kung gusto namin kayong bigyan. Di po ba mas maganda yung kusang loob kaysa yung hinihingi? Or yung iba hindi ka binabate, hindi ka mini-message, hindi ka kinakamusta. Bigla na lang, Mare, pwede bang makautang ng 2,000? What? Hello, mabuti naman ako. Salamat. Ikaw, kamusta ka din? So, ang gawin po ninyo para hindi kayo may stress, huwag nyo nang pansinin, deadma. Kasi po, huwag kayong mahiya sa mga taong hindi naman marunong mahiya. Kasi kung marunong mahiya yan, wala naman kayo communication, di ba? Hindi kayo nag-uusap on a daily basis. Kakilala mo lang siya. Bigla siyang mangungutang. Tapos nahihiya kang tanggihan, kaya pautangin mo. Yun po ang siste, di ba? May sobra ka naman eh. Kasi nagtatrabaho ka araw-araw, nagpapakahirap ka, nagbabanat ka ng buto, gumigising ka ng madaling araw, lahat yan ginagawa mo para kumita. Pagkatapos hihiraman ka lang nila, pag pinautang mo, syempre utang yan, dapat babayaran. Aba, katulad nung nangyari sa anak ko, nagkaroon pa siya ng kaaway. Kaya biling ko sa mga anak ko, wag kayong magpapautang. Kung gusto niyo tumulong kayo pag sobra-sobra kayo, magbigay kayo sa munting paraan na kaya ninyo. Pero yung magpapautang kayo, mapapaaway lang kayo. Aba, yung pinautang ng anak ko, binlock na siya, galit pa at pinopost daw siya. Natural, hindi siya pala pinopost, mini-message yung anak niya or pinsan niya or asawa niya, whatever, whoever. Mini-message kasi nga nagtatago na siya. Pinaghirapan niya ng anak ko eh. Nasabi ko na lang sa anak ko, i-charge mo na lang to experience, huwag ka na magpautang, hayaan mo na, tulong mo na lang sa kanya yun. So, di po ba, magpautang ka, magkakaroon ka ng kaaway, huwag ka magpautang, magagalit sa'yo. Pareho lang po, mas malala pa pag nagpautang ka. Pero, case to case basis siya mga kuradya. Kapag kayong marunong magbayad, okay lang pong pautangin. Di po ba? Kayo namang mga mangungutang dyan na makakapalang mga teslak ninyo, isipin nyo, ang babata nyo pa, mas bata kayo sa amin. Masarap ng buhay nyo dyan, nangunguyakoy lang kayo. Aba, huwag kayong magtatampo. Or huwag na kayo mangutang at all. Lalo na kung di kayo marunong magbayad. So, yun lang po. Kasi nababasa ko sa mga Facebook, katulad nung kumpare ko, nakita ko nagpost, hindi man lang daw nagtanong kung kamusta, nangungutang. Eh, nangyayari po sa akin yun eh. Hindi ko na lang po pinapost. At syempre, ayoko rin naman na mapahiya sila. At bahala na silang magdala nun. Hindi ko na lang po pinapansin. So, ganun po. Ganun po yung pagtanggal ng stress para lagi po tayong fresh katulad ko. Wow! Wal ng mukha. Dapat masaya kayo. Masaya lagi. Hanapin nyo yung magandang bagay sa lahat ng mga nangyayari. Magandang dahilan. At malakas po tayo, di ba? Lalo na yung mga bata pa. Magtrabaho po tayo para hindi tayo manghihiram sa iba. At pag di tayo pinahiram, nagtatampo tayo. Bakit? Nagtatrabaho ba ang mga OFW para sa inyo? Nagtatrabaho kami para sa amin, hindi para sa inyo. Kung may sobra na pinahiram kayo, magbayad kayo. Kasi kung di kayo magbayad, paano ba kayo makakaulit? O yung iba naman magbabayad pero sa susunod di na ulit. So, ganun po mga kuradya. Andito na lang po tayo sa paborito kong lugar. Dito po, tingnan nyo ang
Hinahirapan po akong binggasin yung F eh. Basta, pagi. Maulap na lang nga para tingnan nyo, ang ganda oh. So, ayun po. Unang-una, pag gising nyo sa umaga, magpasalamat na po kayo at kayo ay nagising. Sabi nga ni Ogie, every gising is a blessing. O, di una, magpasalamat. Pangalawa, humingi ng tawad sa mga pagkakamali nyo. Araw-araw po nagkakamali tayo eh, di ba? Maliit, malaki. At pangatlo po yung paghingi ng biyaya at patnubay. Hindi naman po makakaabala sa atin siguro yung magdasal tayo araw-araw. Magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin. With that, hindi pa. Ay. Nahihingal din ako kadadaldal ah. So, shout out kay Sis Hulita at saka kay Lods, Dongji Channel and Hulita Guevara Karaoke. Mga subscribers po natin yan. May mga channel din po sila. Shout out sa inyo. Christian Travel Channel, Bebo Wonders, Work Travel, yung mga kasamahan ko sa Universidad, sa group namin. Good luck. Ayan po. Sa mga kapatid ko na laging nandiyan, si Ate Alice, Ate Melia at si Boyet, sa mga anak ko, BJ, JRKC, sa pamilya nila, salamat Marian, Jazz, mga anak, and everybody, Chen and JJ, ingat lagi. I love you all guys. Alexa, Dylan, roll call po tayo sa mga mahal sa buhay. Hannah, Amber, Sisi and Lance, yun po. Ingat po lagi. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking abang channel. Yun. Hihinga muna po ako. Inhale, exhale. Kayo muna ay mamintaninay sa ating what do you call this? Surroundings. Ayan po, nagpagi-pagi. O pagi yung bintana ako dahil madumi. So malapit na po tayo sa ating work. Babanat na naman tayo. Ang mata nating magaganda ay mapapalaban na naman. Siguro po ay audit na naman po tayo at price change. Pero gusto ko po yung ginagawa ko dahil nakikita ko yung mura. Pero mas gusto kong bumili yung bago. Ayoko nung nilamutak na. Pag nakita kong marami nang nagsukat, ayoko na. Yung iba may amoy-amoy pa. So mas gusto ko talaga yung bago. Pero kung halimbawa nakakita ako ng clearance at bago-bago pa at mukhang hindi naman nalamutak, laban mo na lang. Diba? So dito po ang dito ako dati nakatira sa ate ko. Itong lugar na to. Lugar ng mga mayayaman, nakaka-LL. Uwi na sila galing Hawaii. So, saan na naman kayo pupunta next? September, may lakad na naman kayo, cruise. Yan yung niyayaya ako ng kapatid ko. Pre lahat. Pre expenses, basta pre lahat. Tinanggihan ko po dahil birthday ni Don P. Hindi po ako mag-i-enjoy. Kahit hindi niya birthday, ayoko naman pong iwanan mag-isa si Don P. Kasi ayoko rin namang iwanan niya ako mag-isa sa aming palasyo. Dadalhin kita sa aking palasyo. Ay, salamat po to sa nood sa kanta ko to. Pasensya na po kayo. Medyo binabago natin yung tempo, speed kasi po ay nakaka-copyright. So parang ano po yun, cartoons yung kanta. Tsaka po hindi na ako nakakapag-practice. Wow, parang ang galing mo pag nag-practice ka. Mahilig po ako talaga akong kumanta. Kahit walang hilig sa akin ang kanta. Halos lahat naman po kami sa pamilya mahilig kumanta. Pero lang po yung panganay namin, mas mahilig siyang sumayaw. Ako naman, dancer ako nung high school tsaka college, pero hindi po ako mahilig sumayaw. Sa program lang. So ayun po.
na tayo. Work. Salamat po, sinamahan nyo ako. Si Sulita, hindi ka magugutom sa vlog ko ngayon kasi hindi naman tutungkol sa pagkain. Ina-alternate ko kasi nga naaawa na ako kay si Sulita. Laging napapalunok do sa vlog ko sa mga simpleng lutuin na niluluto ko. Ay, mapapaluto na naman ako. Pero wala na ako maisip maluto kasi bumili na naman ng sangkaterbang pork si Don P. Na buti naman at hindi mataba yung kinuha niya. Kasi nung nakaraan sobrang taba, which is not good for our health. Alrighty. Ito pong yan, yung sa may bundok niya. Eskwelahan po yan, high school. Ito naman pong natatanungan nyo na yan. Dati po yan, uupa sana kami dyan ni Don T. Low cost yan. Tinawagan na kami dyan eh. Mabuti na lang, hindi ko nagustuhan yung pwesto kasi sa baba medyo kulob. May bintana nga, salamin, pero makikita mo lupa. Tsaka wall. So, tsaka sabi ng ate ko, bakit kayo uupa? Aber, bumili kayo, may haman. So, sinunod namin dahil panganay siya, ate nga eh. Parang siya na yung nanay namin. Pero bata pa siyang tignan sa amin. Naks, libre mo ko ah. Di sinunod namin, bumili kami. So, ayun ang aming munting palasyo na din po. Ang ganda ng sasakyan ni ate, oh. So, ngayon, meron na kaming sariling amin. Although, hindi pa naman totally sa amin dahil ganun po dito sa Amerika. Kailangan mo hulugan. O gusto mo ibenta, mabebenta mo kahit hindi pa fully paid. Pero yung nahulog mo, sa'yo na yun. Di po ba? Para lang nag-iipon kami. Atras na ba yung kotse? Hindi ko naman siya babanggain. Ayan, kadadaldal mo. So, nandito na po ako sa work. I'm very proud I work in Target for 10 years now, mga kuratsa. Kung hindi ako dito nag-work, kung nag-office ako, duling na ako ngayon. Tsaka baka hindi po ako tumagal, mainipin po tayo eh. So, I'm glad dito maraming tao. Marami nga lang stress sa mga tao, pero hindi na lang tayo magpapa-apekto. Kahit nasan ka naman, ma-stress ka, diba? So, park din pag may time. Okay? Mag-iingat po tayong lahat mga kuratsa. At safety first. Huwag pang pa-stress. Alagaan ang sarili para maalagaan ang pamilya. Uy! Sorry po. So, salamat sa Diyos at nakarating tayo ng maayos. Alrighty. Later po mga kuratsa. Nandito na po ako sa work. Bye-bye. Love you all. Salamat po sa inyong pagsama. Later.